Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, where she falls. Principal sponsors: Roger Manzano, Jelito Gonzalez. Mr. Bong Roche, LPP, Delaware. Jason M. Mr. Alan Amor and Ms. Jeremy Amor. Ring bearer Chester Roland Serrant. Coin and Bible bearer Joshua Furtado. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath,
look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Please remain standing for the doxology. Love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng mga kasanan at mga kamay. Kaya nabigas siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinubayad ito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mainam.
Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinagtulong ni Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. Ang tadyang na iyo'y ginawa niya ng isang babae at inilipat sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki sa kanyang asawa, sa kanyang ama at ina, upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y naging isa. Kapwa sila Bagamat kami, Panginoon, ay patuloy at nagkakamali, pero nandiyan patuloy rin na ang iyong habag sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, sa oras po ito, hinahangaan ka namin, dinadakila, sapagkat walang Diyos na katulad mo. At narito kami sa lugar na ito upang saksihan at saksihan, Panginoon, ang banal na matrimonyo ito ni James at saka Julie. Tulungan mo kami, pangunahan mo kami, at ingatan at ang lugar na ito patuloy na hinihiling, O Diyos, ang iyong pagkilos sa buhay. Ang tipan ng pag-asawa ay tinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikas sa atin na lalaki at babae. Ang sino mang nagnais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may pagalang, ay hinahunan at takot sa Diyos, sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan, ito ay dapat igalang. So hiniling po natin sa dalawa na sila po ay magharap. Ikaw, James, tinatanggap mo pa ang babaeng ito, si Julie, upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo. Siya ba ay iyong iibigin, aalimin, igagalang, at iingatan sa sakit at kalusugan? At tanging sa kanya lamang pipisan habang kayo'y dalawa ay nabubuhay. Ikaw naman, Julie, tinatanggap mo pa ang lalaking ito, si James, upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda at banal na matrimonyo. Siya ba ang iyong iibigin, aalimin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayo'y nabubuhay o dalawa nabubuhay? Kung gayon, hilingin po natin ang basbas ng Panginoon sa gawain ito. Kami, Lord, sa oras kong ito, muli lumalapit sa iyo. At narito, Panginoon, ang dalawang nagmamahalan na ngayon pag-iisahin sa magitan ng bawat isa sa amin. At sa iyong gabay, Panginoon, alam namin na ikaw ang magunguna sa amin at ikaw ang magpapala sa bawat isa sa amin. Alam namin, Lord, na kalooban mo na ang pag-aasawa, ito ay isa sa mga plano mo. Kaya narito kami, diriwang namin, aming sasaksihan ang gawain ito. Amen. Amen. So, pwede na kayong, kaupo. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis
o kulubot. Dapat mahalin ng lalaki o ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili niyang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So ang pag-asawa ay ito po yung pagsasama. No? It is a union and a relationship between a man and a woman. Na sila po ay nagtipanan o nagsumpaan sa bawat isa sa banal na matrimonyo upang magmamahalan, mamuhay na nagsasama bilang mag-asawa upang sila po ay lumago at magkaroon ng pamilya ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkaibang level ng maturity o ano pa man sa ngayon, dahil sa ngalan ng pag-ibig, sila po ay magsasama. So isa sa mga hamon, no, sa mga mag-asawa, tulad ni James at Julie, na magkaiba yung pagpapanati sa kanila, magkaiba silang personalidad, ngayon magsasama bilang mag-asawa. So napakalaking hamon sa bawat isa sa kanila. Yun po ang pag-ibig. So ito pong kagaya ng nabasa natin kanina sa Genesis chapter 2. Excuse me. Ang pag-asawa pala ay isang banal na pagsasama. Ang kauna-unahang babae, lalaki na ikinasal, si Adan tapos si Eva. Ikinasal sila, walang ninong at sa kanila. At saka special pa sa Garden ng Eden. Ito ang pag-asawa galing yun sa Diyos. So, yun po ang salita ng Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo na nagbigay sa amin ng aral. Tunay na ang pag-asawa ay galing sa iyo. At ito'y banal. Kaya, tulungan mo kami na mayroon ng mga asawa na pahalagahan namin ito. Wala na kaming magagawin. Ayaw mo naman hiwalayan namin ang aming mga asawa dahil lamang sa mga problema o hindi pagkakasundo sa tahanan. Lord, sabi mo sa iyong mga salita, ang pinag-isa mo ay huwag maghiwalayan ng tao. Kami, Panginoon, ay mga tao na nagtitiwala sa iyo. Kaya tulungan mo kami, tulungan mo ang mag-asawang ito sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Pagpalain mo sila, bayong katalinuhan, karunungan, pagkaloob mo sa kanilang sa pagpapasimula nila ng bagong pamilya. Sa pangalan ni Jesus naman, po ang aming panalangin. Amen. Amen. Kuya Pride. Ang tanong, sino ang nagbigay ng paintulot sa pagpapala at pagpapala kay Julie upang pakasal kay James? Siyempre kayo na mag-asawa. Tama po ba? So ngayon, hilingin natin sa dalawa na sila po'y magharap at maghawak ang kanilang kamay. Dalawa. Tapos, sasabihin mo sa kanya, una kay James, yung pangako ninyo sa isa't isa. Hindi pala James, palagi ko nasambit James. Yun pala.
Sorry, John. Okay. Naintindihan man ni Lord. Ano? Okay, sa pangalan, sige. Sa pangalan ng ating Panginoon, sabihin mo, sumunod ka na ng sa akin. Sige. Sa pangalan ng ating Panginoon, Sa pangalan nating Panginoon, tinatanggap kita, Julie, tinatanggap kita, Julie, upang maging aking asawa, upang maging aking asawa, upang makasama upang makasama at mahawakan ka at mahawakan ka mula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman. at magpakailanman. Sa hirap at sa ginawa, Sa hirap at sa sa ginhawa, kahirapan at kasaganaan, sa kahirapan at sa sa kasaganaan, sakit at sa kalusugan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin upang at mahalin ingatan ka at ingatan ka, hanggang sa tayo'y at hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan, pag-iwalin ng kamatayan. alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Alinsunod sa kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito ang aking taus-puso. Ito ang aking Sige, masaya si John. Si Sayo pa naman ang hindi maging masaya, di ba? Si Julie naman, Julie, sa pangalan ng ating Panginoon Sa pangalan Diyos, ng ating Panginoon Diyos, tinatanggap kita, John, tinatanggap kita, John, upang maging aking asawa, upang maging aking asawa, upang makasama upang makasama at mahawakan ka at mahawakan mula ka sa araw na ito mula sa araw na ito at at magpakailanman. magpakailanman. Sa hirap at ginawa, Sa hirap at sa ginhawa, kahirapan at sa kasaganaan, sa kahirapan at sa kasaganaan, sakit at sa kalusugan, sa sakit at upang kalusugan, mahalin at ingatan ka upang mahalin at ingatan hanggang ka, sa tayo'y paghiwalayin, hanggang sa tayo'y paghiwalayin kamatayan. ng kamatayan. alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa Ito iyo. ang taos-puso ko pangako sa iyo. Salamat. Sing-sing na ito ay panlabas, no? At pisikal na simbolo ng isang espiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto, simbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito ay bilog nagpapaiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ang sing-sing na ito, tandaan ninyo pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Sasabihin. Hello. Lord, tanggapin mo ang sisig na to, tanda ng sige ng aking pag-ibig sa iyo. Pakakasal ako sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Diyos, at ng Espiritu Santo. June, tinatanggap kita bilang aking asawa sa dalisay ng pag-ibig ko sa iyo, makakasal ako sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Siniling po natin sa dalawa na lumuhod. At yung may dala ng mga bilog tapos cord, pwede na rin yung ilagay.
So, nakita ninyo ang bilo at saka ang kordon. Tagalog. Ang bilo po ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Nilarawan din ito ang bukal na loob o bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Ang kordon naman ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangako, magmamahalan, magpakailanman bilang mag-asawa. Okay? Ito yung Bible. No? Ito ay salita ng Diyos. Ang Diyos at ang Biblia ay isa. Para mag-asawa na hindi pwedeng pag-iwalayin. Kung iiwalay mo ninyo ang Biblia at saka ang Diyos, hindi na yon. Kung sa mag-asawa, hindi na sila mag-asawa. So, sabi ko kanina, ang Diyos at ang Biblia ay isa. Kung kayo nagtitiwala sa Diyos, so ito yung kanyang mga salita. Nandito lahat ang mga pangako ng Diyos. Dito ninyo makikilala kung sino ang Diyos. Nandito lahat ng mga utos niya na dapat gawin. At narito ang mga salita niya na kung paano tayo mamuhay ng matuwid. Now, so ito ay maging gabay sana ninyo sa inyong pamumuhay. Sabi nga ni David sa kanyang mga salita, ang inyong salita, Panginoon, ang ilaw at tanglaw sa aking mga landas. Sabi pa nga sa bandang huli ng talata, ang iyong salita, Panginoon, ay aking pagbubulayan at itatago sa aking puso upang ako hindi magkasala laban sa iyo. So alam naman natin, ito yung tinatawag na aras. Simbolo po ito ng magpapapala ng Diyos. No, ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay ibibigay sa lalaki o ibibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae habang panahon. Tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. So, ibibigay natin ito dito sa lalaki. Tama? At saka ibibigay naman ng lalaki sa babae. Kasi ang treasurer sa pamilya, sino? Si babae. Pero may kultura naman sa ibang bansa, no? Ang treasurer, lalaki. Yung gano'n. Pero dito sa ating kultura natin, saan yung ano natin? Nandiyan yung ano natin.
said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray, I pray. Father, I said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love him. Then I know I can love him more than anyone else. And bring him in your presence today. Make him what you want him to be. I pray to hear his heart. I pray he'll love you more. I pray to strengthen and serve him. Will bring you glory today. I pray. Lord, help me love her as you love the church, your bride. Help me submit to him as I submit to you. I pray to hear her heart. I pray. He'll love you more. I pray to cherish and serve her, will bring you glory today. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, will bring you glory today. I pray. This is my prayer. Amen. At silang dalawa ay magiging isa, sabi ng banal na kasulatan. Ang pahayag ng banal na kasulatan, ang pagsisindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Iisang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ni Numan.
ating ipagpanalangin ang dalawang ito. Mga nanay, mga tatay, ninong at saka ninang. At tiniling ko naman sa bawat isa sa inyo na tayo tumayo lahat. At itong mga ninong, nilang, mga magulang, patong nilang kanilang mga kamay sa mag-asawa. Patong lang. Patong. So magpupray tayo para sa kanila. Sige, manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang manlilikha ng sansinubong, Panginoon, at manulubos. Ikaw ang may akda ng pamilya at nagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo. Sa araw na ito, ang dalawang namin kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hiling po namin sa iyo na pagpalain mo sila, tulungan mo sila, maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mong ang pamilyang kanilang bubuuin ay maging isang warang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Lahat magsabi na, Amen. Amen. Sa dami-dami ng mga tao sa mundo, isa kayo sa mga napili bilang maging pangalawang magulang ng mag-asawa. Sinabi ko nga yan sa ilan ang kasalan na napakaswerte ninyo. Kaya isang pribilehyo natin bilang ang ating Espiritu Santo. Sabi ng banal na kasulatan, ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni naman. Amen. At saka, yun, naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan, naway kabagan niya kayo at subaybayan. Naway ningapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Amen. So mga kapatid, mga kaibigan, buong karangalan kong pinakikilala sa inyo ang bagong kasal, June at saka Julie. Palampakan natin sila. So pwede mo kayong tumayo? Ha? Malamig ba? Okay. So harap kayo sa kanila. Harap. Naharap kayo. Okay, so sabi ko na kanina na sila po ay mag-asawa na, magmula. So pwede na nilang isan ang bawat isa. Diba? May picture daw, kiss the bride. Sabi nga pag ano, kiss the bride. Alis ako dito ha. Video ko lang. Sige lang, kasi may satisfied ba? Satisfied. Isa pa daw. Mali yung ano, yung picture, mali. Video too. Who gave them life, nourished, and made them what they are now. Their legacy will hopefully live on through the love that the newlyweds have nurtured through the years as they build their own family. In gratitude, may we introduce
the parents of the groom and bride, Mr. Rogelio Alves Sr., Mrs. Lunita Agnes, Mr. Alfredo Amor, and Mrs. Maria Evelyn Amor. Please stand, please. The two persons from different places and time, two souls with but a single through, two hearts that beat as one. A love so pure and divine, one love. One heart to share, one life to last a lifetime. Ladies and gentlemen, let us all stand as we acknowledge the two persons who have survived the storm and stresses of life and love, June and Pearl. Thank you very much, Mr. Caesar. Let's have the cake cutting ceremony. During the olden days in Africa, the couple's parents would carry a fire from their hearts to light the fires in the couples, so that the fire that rear the individuals will be the same fire of love that shall enlighten their life together. It is the symbolic fire of love that shall bright on them as they symbolically surrender and share with each other lives, their responsibilities and their being by cutting the cake and partaking of it as one. Together they shall share with each other duties, properties, and responsibilities. Ladies and gentlemen, let us give a round of applause as we wish them more blessings in ahead. Let's have the drinking of wine and the bridal toast. Let us give them a round of applause as we wish them more blessings. We shall now have the ceremonial drinking of wine. May you fill each cup with love, patience, and understanding through the coming years. Audi ka pwede mag-inom. Okay na, okay. Let's now have the bouquet toasting ceremony. May I invite all the single ladies to please join Pearl. Okay, ready, Pearl? Okay, ready, single ladies? Okay, ready? At the count of three, Pearl will throw the bouquet. 1, 2, 3. Okay, let's have first the picture taking. Congratulations, you will be the first. Thank you.
of June and Pearl. You have my heart, and I am yours forever. All my strength, God, grace and power, and everything. Holding your hand, still you make time for me. I can't understand. Praise you, God of earth and sky. How beautiful is your unfailing love, unfailing love. You can now go to Pearl and June. And then you can give them whatever you want to give. You can pin the money. June and Pearl. You may now be seated.
You're the reason